Sa kanilang tansya, mayroong hindi bababa sa 100,000 mga nilalang na naninirahan sa bayang ito. Nagtipon sila at pinalibutan si Dustin at ang kanyang grupo, na nagmumula sa bawat sulok at sulok. Ang kanilang mga mata ay mabangis at uhaw sa dugo. Haha, how dare you trespass into our town? Mukhang nakipag-appointment ka kay Death. Ganun ba? Maraming mga nilalang ang naglalabas ng masasama at nakakahamak na tunog ng mga hajejek. Ang kanilang mga bibig ay naglilikot at tumutulo ng mabula at mabahong mga lihim. Kayong mga kalunos-lunos na nilalang ay walang ideya sa sinasabi ninyo. How dare you low-life slaves get in my way? Kayo ang gustong mamatay para kayo ay mamuhay ng walang kabuluhan sa kasuklam-suklam na kaparangan na ito. Ang miyembro ng espiritual na lahi sa loob ng Dustin Soulsea ay biglang lumitaw sa himpapawid. Nakatingin sa ibaba ng 100,000 o higit pang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Naghagis ito ng masasamang salita sa kanila na may nakakakilabot na dagandong. Ito ay isang miyembro ng espiritual na lahi. Kaagad, ang mga residenteng nilalang ng bayan ay nagbago ng kulay at hindi maiwasang tumakbo palayo sa isang ligtas na distansya. Na natatakot sa kanilang buhay. Tasan sinukob na ito. Ang espiritual na lahi ay nangingibabaw at namuno sa lahat. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng iba pang lahi ay nagkaroon ng natural na takot sa espiritual na lahi. Anumang ibang nilalang sa sansinukob ay mamumutlo kung ihahambing at hindi maging karapat dapat na maging kapareho ng hininga ng lahat ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Na itinuturing na pinakamarangal sa lahat ng lahi. Hoy! Tilang yun. Napakalakas ng presensya. Ito ang aming mga alipin. Paano mo sila mabibigyan ng ganoong utos? Biglang lumabas mula sa kawalan ang 13 kulay abon na figure. Habang lumilitaw sila, patuloy silang nagbabago ng kanilang anyo sa nakakatakot na paraan. Tila, ang 13 espiritong ito ay nagtatago sa bayang ito. Kung minsan ay nagsasama-sama. At naglalakad sa gitna ng mga tag-aron. Lang, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa bayang ito. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting umalis ka na rito. Sa lalong madaling panahon, sa kanilang tansya, mayroong hindi bababa sa 100,000 mga nilalang na naninirahan sa bayang ito. Nagtipon sila at pinalibutan si Dustin at ang kanyang grupo, na nagmumula sa bawat sulok at sulok. Well, lang, I remember that you had at least 10 of thousands of slaves before. Pero bakit konti na lang ang natitira sa mga alipin mo? Mukhang nahihirapan ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Haha, totoo iyan. Dati marami kang alipin sa bawat tawag at tawag mo. Handang pagsilbihan ka at tuparin ang bawat kapritsyo mo. Ngunit ngayon ay iilan na lang ang natitira. Oh, wow! Nakakahiya. Maaari ka bang ituring na miyembro ng ating espiritual na lahi? Tinuya ng 13 espiritu silang nang makita nilang lumitaw ang espiritual na nilalang kasama lamang si Dustin at ang kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi maganda ang takbo ng aking alipin mula sa espiritual na lahi. Sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng ibang mga espiritu. Para na siyang isang outcast. Kawawang lalaki. Napangiti si Dustin sa sarili. Samantala, nagngangalit silang. Hindi na niya tatanggapin ang pang-aabusong ibinato sa kanya ng 13 espiritu. Ang galit mula sa loob niya ay sumabog na parang buhawi, na umaagos sa lahat ng direksyon. Ha! Noon, pinagsasama-sama mo ako at binubuli. Inookupahan ang aking kultibasyon na mapagkukunan. Muntik mo pa nga akong patayin. Aba, ito ang maswerteng araw mo. O kaya akala mo, dahil ito na ang oras ng pagbabayad. Ito ay ang araw na makakaganti ako sa iyo. Mga kawawa ka, lang declared with such determination. Look at you. It turns out that you specially come to have your revenge on us. Lang, isa ka lang baliw na motherfucker. Diba? Naghahalusinate ka ba o ano? Ilang alipin lang ang dala mo. Paano sa mundo sa tingin mo makakapaghiganti ka sa amin sa kung anong meron ka ngayon? Tingnan mo lang. Isa lang kayo at 13 kami. Lang. Nabaliw ka ba namin? Haha, poor guy. Siya ay baliw lang. Nang marinig ang sinabi ni Lang.
Ang 13 kaluluwa ay tumawa ng mas mayabang. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng mapaglarong mga mukha at pekeng ekspresyon ng awa. Well, actually, tama siya. Ngayon, dinala niya tayo dito partikular para maghayganti sa iyo. Kaya lahat ng 13 sa inyo na mga mayayabang na bastard ay kailangang mamatay. Walang exception. Kailangan namin ang lahat ng iyong dugo na anak sa lupa ngayon. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Dustin ang kanyang sarili at nagsalita sa kalmadong tono ng pag-uutos na may bakas ng pagbibiro sa kanyang boses. Ano? Kaagad, lahat ng 13 espiritu ay tumingin kay Dustin. Na may pagtataka. Haha, paano nasasabi ng isang mahinang tao na kasing laki ng langgam ang ganoong bagay? Lumingon sila kay Dustin at sinabing, nakakatawa ang maliit na nilalang ng tao. Ngunit sa isang segundo, ang 13, ang mga mata ng mga espiritu ay naging puno ng paghamak. Paghamak at pagmamataas, tiningnan nila si Dustin kung paanong ang isang dragon sa langit ay tumitig sa isang non-entity sa lupa. Well, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras sa hamak na hanggal na ito. Halika, patayin mo muna itong maling akala na alipin. Ang isa sa mga espiritu ay bumaling sa mga karaniwang nilalang at gumawa ng isang utos. Agad namang sumugod ang malaking grupo ng mga nilalang na may iba't ibang hugis at sukat patungo sa Dustin. Pow! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Dustin sa pinakamalapit na umatake. Ang suntok ni Dustin ay puno ng kanyang pisikal na lakas at ang esensya ng Divine Fist skill. Ang momentum nito ay dumaan sa kanyang umaatake pagkatapos ay ang parehong puwersa ay sumambulat sa kalangitan. Umalangaw-ngaw ang dagandong at kalabog ng labanan ng ilang milya sa labas ng bayan. Isa-isang sumabog at nagkapira-piraso ang mga katawan ng mga nilalang na nadikit sa kamao ni Dustin. Nasiyahan sa kanyang unang pagsubok. Gumawa si Dustin ng isang hakbang pasulong at nagsimulang magsagawa ng pagpatay. Pagsira sa mga nilalang sa maraming bilang. Karamihan sa mga nilalang sa bayang ito ay may parehong kapangyarihan sa pakikipaglaban gaya ng mga tunay na immortal. At ang pinakamakapangyarihan ay kasing lakas ng mga gintong immortal. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kayang pumatay ni Dustin ng malaking bilang ng mga tunay na immortal sa isang indayog ng kanyang kamao at sa isang segundo lamang. Madali pa niyang matalo ang isang ordinaryong gintong immortal sa mas maikling panahon. Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang takes ng orasan bago ito natapos. Tagising ni Dustin ay halos 20,000 nilalang na ang katawan ay durog na dugo. Pinawa ang buong paligid nito. Nagkalat ang dugo, laman at buto sa lahat ng direksyon at hanggang sa nakikita ng mata. Ang buong lugar ay mukhang sobrang pula na maging ang langit ay nagkaroon ng pulang-pula na kulay. What the hell? What the fuck just happened? Lang. Bastos kang bastos. Hindi ka takatakang bumalik ka na may kaunting mga alipin. Talagang pinlano mo ito ng mabuti. Hindi ba? Nakahanap ka na pala ng napakalakas na alipin. Lahat ng 13 espiritu ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Haha. Pero lang. Hindi mo na siya magiging alipin ng matagal. Simula ngayon. Akin na ang alipin mo. Biglang tumawa ang isa sa mga espiritu at tinitigan si Dustin ng matako na mga mata. Then without warning, tumalsik siya at sumugod papunta kay Dustin. Ha! Gusto ko rin siya. Huwag kang gaaman. Maglaban tayo ng patas. Lahat. Hindi gustong maiwan. Ang iba pang 12 espiritu ay gumalaw sa paligid ni Dustin at umikot sa paligid niya sa nakakatakot na bilis. Gusto nila ang bawat isa ng isang piraso ng Dustin. Para sa bawat espiritu, ang dami ng mga alipin at ang lakas ng mga alipin na kanyang kinokontrol ay sumasalamin sa kanyang aktwal na lakas. Kayamanan at kapangyarihan. Ang 13 espiritu ay lahat ay naging sakam nang makita nila na si Dustin ay may napakagandang kapangyarihan. Hindi na sila nagtatawanan kailang. Sa halip, gusto nilang lahat na kunin si Dustin bilang isang alipin bilang kanilang sariling mahalagang pag-aari. Mga puppet strings. Ang 13 espiritu ay umawit at nagsagawa ng lihim na pamamaraan ng kanilang espiritual na lahi. Ang puppet string. Right on cue and in no time.
Maraming mahahabang pulang linya na naglalabas ng kakaibang aura ng mga espiritual na kaluluwa ang sumugod patungo sa Soul Sea ng Dustin. Ito ay maliwanag na ang 13 espiritu ay mas malakas kaysa kay Lang. Ang bawat mahabang pulang linya ay nakakatakot. May sariling buhay at naglalabas ng aura ng puot. Humihingi sila ng may layunin at kakayahang kontrolin at sirain. Ang mahahabang pulang linya, na tinatawag na puppet strings ay bumabalot sa espiritual na kaluluwa ni Dustin na sinusubukang ipasok ito gamit ang kanilang kapangyarihan sa pagkontrol. Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang takes ng orasan bago ito natapos. Tagising ni Dustin ay halos 20,000 nilalang na ang katawan ay durog na dugo. Pinawa ang buong paligid nito. Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang maramdaman niya na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nanghina ng hindi sinasadya. Kinuha ng isang pakiramdam ng pagpapasakop at tila wala siyang lakas na labanan. Ang taong ito ay alipin ko. Haha, pagmamayari ko na siya. Umalis kayong lahat. What the hell are you talking about? He is mine. Move over. Fuck you all. Don't piss me off. Malinaw na pag-aari ko na ang batang ito. Ang 13 espiritu ay nagsimulang magtalo at mag-away sa isa't isa. Kung sino ang magmamayari at magkokontrol sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Isa lamang sa kanila ang maaaring magmay-ari sa kanya bilang isang alipin. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na kaluskos mula sa kung saan. Ang espiritual na puno ay biglang lumitaw. At ang malaking puno nito ay lumaki. Napakalaki sa lahat ng pulang mahabang linya na nagsimulang maputol at maputol ng paisa-isa. Kasabay nito, ang isang malaking halaga ng pagpino ng enerhiya ay sumambulat mula sa espiritual na puno upang pinuhin ang lahat ng pulang mahabang linya. Sa ilang sandali, ang misteryosong makapangyarihang mga kwerdas ng puti ay naging pulang pulbos na natangay ng bahagyang simoy ng hangin sa kawalan. Pagkatapos, ang mga sanga ng puno ay nagsimulang tumubo at mabilis na lumalaki ang haba. Sa mga sanga ay tumubo ang maraming baging na umaaligid sa mga sanga. Bilang karagdagan, itinuro ng 10,000 berdeng dahon ang direksyon ng 13 espiritu na handang kumala sa kanila na parang mga matulis na palaso. Shit! Oh my God! Isa itong espiritual na puno. Saan nanggaling iyon? Damn it! You can keep that foul-smelling human boy for yourselves. I'm out of here. Noong una, tuwang-tuwa ang 13 espiritu nang makita nilang biglang lumitaw ang espiritual na puno. Ngunit nang maging malinaw na ang mga kakilakilabot na pag-atake mula sa espiritual na puno ay para sa kanila at hindi para kay Dustin. Sumuko sila at nagsimulang tumakbo palayo. Natakot hanggang sa mamatay. Too late, kayong mga anak ng mga asong babae. Angal ni Dustin. Boom! Ang espiritual na puno ay nagngangalit. Ito ay may malaking bilang ng mga dahon at mga ugat sa kabuuan nito. Na lahat ay sumisingil sa 13 espiritu sa bilis ng kidlat. Tinunggaban ng mga walang magawa. Umaatres na mga espiritu at ginawang walang silbi ang kanilang pagtakas. Haha! Alam mo na ngayon kung gaano ako kalakas. Diba? Mga walang pusong halimaw. Nagtulungan kayo para gawing impyerno ang buhay ko sa taong iyon. At akala mo'y nagmukha kang cool. Well, it's the payback time. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng kalokohang ginawa mo sa akin. Nang makita ito, tuwang-tuwa silang. Tinamantala niya ang sitwasyon at agad na sumali sa labanan. Ito na ang pagkakataon niya para ipadama sa 13 espiritu ang kanyang sakit. Ngayong nasa gulo na sila. Tinimulan niya sa pamamagitan ng pagtulong sa pagharang sa kanilang ruta ng pagtakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 13 espiritu ay nakatali ng mahigpit sa mga dahon at ugat ng espiritual na puno. Hindi lamang sila makagalaw. Ang mga sanga ay nakapulupot sa kanilang paligid na napakahirap na huminga. Guro, kokontrolin ko silang lahat at gagawin ko silang mga alipin. Sabi nilang kay Dustin. Hinihimas ang mga kamay sa tuwa pagkatapos niyang ipaghiganti ang sarili. Talaga, napatingin si Dustin kay Lang. Guro, ako ay iyong alipin at nasa ilalim ng iyong kontrol. At masasabi ko lang na sa kasong ito, ang mga alipin na nasa ilalim ng aking kontrol, ay teknikal na iyong mga alipin.
Ito ay dahil maaari mong ibahagi ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng bawat alipin. Higit sa lahat, maaari mong makuha ito at pinuhin upang magamit bilang iyong espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa pamamagitan ng lihim na pamamaraan ng puppet strings. Mula ngayon, kung linangin at palakasin ng mga aliping ito ang kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa, maaari ka ring makakuha ng bahagi. Master, kaya kung mas maraming mga alipin ang makokontrol natin, mas magiging malakas tayo. Ipinaliwanag nilang ang lahat ng ito kay Dustin na may pinanibik sa kanyang boses. Oh, ganun ba? Sige. Kung ganoon, you can keep them under your control now. Tagot ni Dustin na parehong nagulat at natuwa sa revelasyong ito. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang bahagi ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng kanyang mga alipin. Tagayong diwa, kung mas malakas ang kanyang mga alipin, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanyang espiritual na kaluluwa. Nagsimulang maunawaan ni Dustin kung bakit ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay may napakalakas na espiritual na kaluluwa. Napagtanto din niya kung paano nila maaaring dominahin ang universo sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Simple lang ang dahilan. Lahat ng miyembro sa karerang ito ay pinagkadalubhasaan ang lihim na kasanayan ng puppet strings. How dare you use the puppet strings to subdue us? Lang. I won't let you off the hook. Ang 13 espiritu ay galit na galit. Nagprotesta sila. Laking gulat nila na ginagamit nila ang sarili nilang kakayahan laban sa sarili nilang lahi. Gayunpaman, kahit anong hirap nila, wala silang magawa dahil pinigilan sila ng spiritual tree ni Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, pinanatili nilang ang 13 espiritu sa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay naging kanilang Panginoon. Tumingin siya sa kanyang mga alipin at tumawa. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Hindi mo pa nakita ang pagdating nito. Diba? Noon, napakasama mo sa akin. Tinakawan mo ako ng mga mapagkukunan ng pagtatanim at sinubukan akong ilabas. Kinailangan ko pang tumakas sa iyo. Humph! Bumaba kayong lahat. Lumuhad ka ngayon. Utos nilang. He was in a particular good mood right now. Hinayaan pa niyang sumili ang maliit na ngiti sa labi niya. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong gumanti sa mga taong minsang nang aapi sa kanya. Nakaramdam siya ng tuwa at tagumpay. Master, please spare us. Kasalanan namin ang lahat. Hindi na kami dapat naging masama sa iyo. Simula ngayon, magiging tapat na kami sa iyo at buong puso kaming maglilingkod sa iyo. Dahil sa takot sa kanilang buhay, lumuhad ang 13 espiritu at humingi ng awa kay Lang. Nasa kamay niya ang buhay nila. Nasa palad nilang ang mga ito dahil kontrolado sila ng puppet strings. Wala silang choice kundi lunukan ang kanilang pride at yumuko sa harap niya. You are wrong. I'm not your master. From now on, this gentleman is your master. Pay your respects. Langbum sa 13 espiritu. Paano ito naging posible? Isa lang siyang brat ng tao. Kinokontrol ba ng lalaking ito silang? Imposible yan. Ang puppet strings ay isang lihim na kasanayang espesyal na ginawa para sa ating lahi. Sa teknikal na pagsasalita, kami lang ang makakabisado nito. Kahit na ang mga nilalang mula sa ibang lahi ay marunong magsanay nito. Hindi nila ito maiintindihan. Lubhang nalilito sa buong sitwasyon. Hinalugog ng 13 espiritu ang kanilang isipan ng mga posibleng dahilan. Sa ngayon, ang pinakamagandang hakbang ay ang sundin nila silang. Kung tutuusin, nasa palad niya ang buhay nila. Guru. Lahat sila ay yumuko kay Dustin at nilapitan siya ng buong paggalang. How about you? Ano pa ang hinihintay mo? You better come here and greet your new master. Or you will suffer grave consequences. Tiningnan nilang ang mga nilalang sa bayan at binigyan sila ng matalim na tingin. Oh, ganun ba? Sige. Kung ganoon, you can keep them under your control now. Sagot ni Dustin na parehong nagulat at natuwa sa revelasyong ito. Mayroong humigit kumulang higit sa 100,000 mga nilalang sa bayan. Lahat sila ay mga alipin ng 13 espiritu. At ngayong nangako na ang 13 espiritu ng katapatan kay Lance.
Ang iba sa kanila ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumagot din sa kanya. Bukod dito, si Dustin ang Panginoon nilang. Sa makatuwid, nagkaroon ng mahigpit na hierarchy na relasyon sa pagitan nila. Dahil nalampasan sila ni Dustin. Lahat sila ay kailangang maglingkod sa ilalim ng kanyang utos. Agad na naintindihan ng mga nilalang ang power dynamic sa pagitan nila. Kaya naman, dumagsa sila at sabay-sabay na lumuhad sa harap ni Dustin. Guru, ang lahat ng mga nilalang ay sabay-sabay na tumawag. Magalang tungkol sa kanilang bagong pinuno. Silang, kasama ang 13 espiritu, ay lumuhad din sa harap ni Dustin. Sige, bumangon ka. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang kamay pataas. Tinenyasan ang kanyang mga alipin na tumayo. Seryoso, hindi pa tayo ganoon katagal. Ngunit mayroon ka ng mga tagasunod sa lugar na ito. Kamangha-manghang. Hindi ako makapaniwala na maging ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay naging mga alipin mo. Bulalas ng Heavenly Majestic Pot. Hindi ko pa nakita ang pagdating nito. Ngunit ang kredito ay dahil sa espiritual na puno. Hindi ko inaasahan na ang espiritual na puno ay isang banal na puno ng kanilang lahi. Kung wala ako ng espiritual na puno, magagawa ko karamihan ay nag-aalis sa kanila sa halip na panatilihin silang nasa ilalim ng aking kontrol. Bueno, pakiramdam ko ay dinaya ako sa ikalawang pagsubok ng Primordial Road kasama ang espiritual na puno. Pagbibiro ni Dustin. Master, nakakatuwa naman. I can't believe you gathered this many slaves. Tinaman ng tingin ni Violet ang mga taong nakayuko sa harap ni Dustin. At pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Sa bilis na ito, matataas din ang kanilang rango sa ikalawang pagsusulit. Ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast, ang Divine Silkworm. Si Suzy at ang kanyang kapatid ay natuwa sa pag-unlad ni Dustin sa kompetisyong ito. Sige, ibigay ang lahat ng iyong pinagkukunang yaman sa iyong bagong Panginoon. Utos nilang sa 13 espiritu. Opo, Ginoo. Walang pag-aalinlangan. Sumunod ang 13 espiritu. Maya-maya, ang mga alipin ay nagpalitan ng bulong at bulungan habang nakaturo sa langit. Pagkatapos, bumagsak ang mga asul na kristal mula sa langit na parang buhos ng ulan. Napuno ng mga bundok ng mga Asher crystal na ito ang buong bayan. Kahit saan sila tumingin, ito ay puno ng kumikinang na mga kristal. Mga espiritual na kristal. Habang pinagmamasdan niya ang mga bubog na bumubuhos na parang ulan mula sa langit. Hindi maiwasan ni Dustin na mamangha. Ito ay mga espiritual na kristal. Nakakita na si Dustin ng mga espiritual na kristal. Sa kanyang pananatili sa banal na kontinente, na-explore niya ang spiritual tower sa Angel City ng East Mainland. Doon, nakuha niya ang maraming mga bagay na ito. Nang maglaon, naging may-ari siya ng spiritual tower. Ang partikular na kuta na iyon ay eksaktong slave tower. Kaya naman, agad na nakilala ni Dustin ang mga asul na kristal nang makita ang mga ito. Ha? Paano mo nalaman ng mga spiritual crystal ito? Master, nakita mo na ba sila dati? Curious na tanong nilang. Napatingin din ang 13 espiritu kay Dustin para malaman din nila kung paano siya pamilyar sa mga kristal na ito. Oo, nakakita ako ng mga espiritual na kristal sa aking mundo. At saka, marami na akong napino noon. Nakatutok pa rin ang tingin ni Dustin sa cerulin na buhos ng mga kristal at tumango. Guro, ang mga espiritual na kristal ay isang espesyalidad ng ating sansinukob. Maaari lamang itong umiral dito dahil sa kapangyarihan ng batas. Gayun din. Ang espiritual na kristal ay ang pinakamahalagang mapagkukunan ng paglilinang para sa ating lahi. Ngunit nang maglaon, ang ating universo ay naharang ng mga Diyos ng iyong mundo. Ito ay naging isang lugar ng pagsubok ngayon. Sa palagay ko ang mga espiritual na kristal na nakita mo noon ay tiyak na isang kalahok na nagbalik nito sa iyong mundo. Hula nilang. Oo, may magandang punto ka. Tumingin si Dustin kay Lang at pinag-isipan ang kanyang pagpapalagay. Gumawa siya ng wastong argumento. Hindi ako makapaniwala na ang mga espiritual na kristal na nakuha ko mula sa banal na kontinente ay pag-aari ng isang magsasaka na nabuhay noong sinaunang panahon at kumuha ng kanyang pagsubok sa negatibong mundong ito.
At ngayon, narito ako para kumuha ng aking pagsusulit. Ang mundo ay puno ng mga sorpresa at mga pagkakataon. Hindi mo malalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Pag-iisip niya, well, I will refine some spiritual crystals. You can leave now. Utos ni Dustin. Tinenyasan ang lahat ng alipin na umalis. Ang 13 miyembro ng espiritual na lahi ay nakaipon ng medyo malaking kayamanan. Tinuri ni Dustin ang espiritual na kristal sa tambak. Nagulat siya nang makitang hindi na mabilang ang mga ito na nagawa nilang bawain ang mga lansangan at mga eskinita sa bayan. Tinabi sa kanya nilang na ang 13 espiritu ay nakolekta ang mga espiritual na kristal na iyon sa loob ng mahigit 10,000 taon. Ibinigay ni Dustin ang ilan sa mga espiritual na kristal sa kanyang mga kasama kabilang ang Heavenly Majestic Pot at Violet. Ang bawat piraso ng espiritual na kristal ay nagtataglay ng napakaraming espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Nalubhang kapaki-pakinabang para sa mga magsasaka na gustong mapabuti ang kanilang espiritual na pakiramdam. Matapos kolektahin ang mga espiritual na kristal, tinimulan ni Dustin at ng kanyang koponan na pinuhin ang mga ito. Dahil ang 13 espiritu ay nawala ang lahat ng kanilang mga kayamanan na kanilang natipon sa buong buhay nila. Tila ay bigo at nawalan ng gana. Mabuhay kayo! Ang ating Panginoon ay matalino at napakabilis sa kanyang mga paa. Bukod pa riyan, mayroon siyang espiritual na puno. Pamilyar tayong lahat sa kapangyarihan nito. Gamit ang espiritual na puno, magagawa ng ating Panginoon ang anumang nais niya dito. Universe, I have this intuition na anytime soon. Siguradong makakamit niya ang malalaking bagay dito. Mga alipin niya tayo ngayon. As long as loyal tayo sa kanya. This whole thing might even beneficial for us. Lang tried his best to encourage ang 13 nalulumbay na espiritu. Talagang naniniwala siya na si Dustin ang magiging kanilang kaligtasan. Well, gumawa ka ng magandang punto. Nang marinig ang matinong argumento nilang, ang 13 espiritu ay nakaramdam ng kagaanan. Inaasahan nila na ito ay magiging kanilang kalamangan. Sa bayan, bumalik sa normal na buhay silang. Siya ay sinamahan ng 13 espiritu at higit sa 100,000 alipin. Di nagtagal, muling nabuhay ang bayan bilang isang mataong sentro ng aktibidad. Puno ng enerhiya ang kalyeng kinaroroonan ng pamilihang bayan. Naghiyawan ang mga nagtitinda at nagtawad ang mga customer, na naging dahilan ng pagiging masigla ng maliit na bayan. Kung ang isang tagalabas na ganap na walang kamalayan sa katotohanan ay papasok sa bayang ito at makita ang eksenang ito, tiyak na hindi niya mahuhulaan na ang lahat ng mga nilalang sa bayang ito ay talagang mga alipin na kontrolado. Tilang at ang 13 miyembro mula sa espiritual na lahi ay tahimik na nagtago sa isang lihim na sulok at tinatanaw ang bawat maliliit na detalye sa bayan. Ito ay isang natatanging katangian ng espiritual na lahi. Palagi nilang gustong manatiling nakatago sa ilang lihim na lugar, na kinokontrol ang lahat sa ganap na katahimikan. Parang gusto nilang maging puppeteers ng isang invisible na drama. Hindi nila gustong ipakita ang kanilang mga mukha sa maraming tao. Ngunit palagi silang nagkukubli sa ilalim ng mga anino. Habang nagpapatuloy ang charade ng maliit na bayan, may namumuo sa ibang lugar. Talihim na silid sa ika-9 na palapag ng Slave Tower. Nakaupo si Dustin na nakakross ang mga paa at matamang nasa unahan. Ang lihim na silid ay ganap na napuno ng asul na espiritual na mga kristal. Na halos malunod siya. Swoosh! Ang espiritual na puno sa soul sea ng Dustin ay may malakas na puwersa ng pagsipsip. Patuloy nitong hinihigop ang mga espiritual na kristal sa puno ng paisa-isa at pagkatapos ay pinino ang mga ito. Na binago ang mga ito sa espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ni Dustin. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Gnome at lahat ng iba pang mga tao ay pumasok din sa Slave Tower at nakahanap din ng isang tahimik na lugar upang pinuhin ang mga espiritual na kristal. Tulad ng para sa espiritu ng tagapag-alaga ng Slave Tower, si Brady ay matagal nang nahiwalay sa Slave Tower. Nanatili siya sa fallen immortal cosmos na may independent, bagong pagkakakilanlan at sinundan si Master Kevin.
Ang espiritual na lakas ng pakiramdam na nilalaman ng mga espiritual na kristal na ito ay mas mahusay kaysa sa nakuha ko sa banal na kontinente sa mga tuntunin ng bilang pati na rin ang kanilang ningning. Sa bayan, bumalik sa normal na buhay silang. Kasama niya ang 13 espiritu at mahigit 100,000 alipin. Di nagtagal, muling nabuhay ang bayan bilang isang mataong sentro ng aktibidad. Hindi napigilan ni Dustin ang kanyang pananabik sa proseso ng pagpino sa mga espiritual na kristal. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot ang napakaraming tao sa labas ng bayan. Well, parang itong bayan. Wow! Hindi ko inaasahan na ang isang bayan na ganito, puno ng sigla at sigla, ay nasa ilalim ng kontrol ng ilang mga espiritual. Isang mayabang na binata na may malamig na ekspresyon ang nakatayo sa bokana ng palengke. Naka-black suit siya at sinundan siya ng grupo ng mga tao. Mukhang malayo ang nilalakbay nila para makarating sa kanilang destinasyon. 1/4. Nasa likod niya mismo ang 5 malalakas na cultivator sa Earth Immortal Realm. Malaki rin ang grupo ng mga kabataan sa paligid niya. Halatang halata na siya ang pinuno ng karamihang ito. Kung nandito si Dustin, kaunang tingin pa lang ay makikilala na niya ang binatang ito. Siya ang batang talento ng lahi ng Tombay mula sa Ghostdom na nagngangalang Darby. Noon, sa isa sa mga tindahan ng halamang gamot sa Lainlu City. Ang mismong Darby na ito ang nakipagkompetensya kay Dustin para sa Ancient Spatial Fruit. Young Master Darby, ayon sa impormasyon na nakuha natin mula sa mga espiritong napatay natin. Dapat mayroong kahit 13 espiritong nakatago sa bayang ito. Tere na sa loob at hanapin natin sila ngayon. Pagkatapos ay, lalabanan natin at papatayin silang lahat. Isang master sa umaasang sinabi ng Earth Immortal Realm kay Darby. Sige, baka magaling magtago ang mga miyembro ng spiritual race. Baka iniisip nila na hindi natin sila mahahanap. Maaaring totoo ito para sa iba pang kaawa-awang mga magsasaka. Ngunit hindi ito mahirap para sa amin. Ang mga miyembro ng lahi ng Tombay. Haha, tumawa si Darby na nagdiwang ng kanyang tagumpay nang wala sa panahon. Pagkatapos, pinangunahan niya ang kanilang daan papasok sa bayan. Sigurado iyan, Young Master Darby. Nasa iyo ang mata ng Ghostdom Ancestor. Ang mata ng Ghostdom Ancestor ay may kapangyarihang makakita sa anumang bagay sa mundo. Ang nagtataglay ng kapangyarihang ito ay madaling makakuha ng kaalaman tungkol sa kanyang paligid. Parehong nakikita at hindi nakikita ng mata. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa iyo na gamitin ang Eye of the Ghostdom upang maghanap ng mga miyembro mula sa espiritual na lahi. Kaagad, tinimulan siyang pambabola ng isa sa mga tagasunod ni Darby. Ang kanyang kakuhan ay napukaw sa paraang ito sa buong buhay niya at siya ay madaling nabiktima ng kanyang sariling pagmamataas. Oo, tama ka. Ang pangalawang pagsubok ay maaaring mahirap para sa ibang tao. Ngunit ito ay isang piraso ng cake para sa ating Young Master Darby. Kahit saan pumunta si Young Master Darby, ang mga espiritong iyon ay tiyak na mapapahamak. Oo, tama ka. Napakaswerte namin kay Young Master Darby. Hanggat kasama natin si Young Master Darby, tiyak na tatapusin niya ang lahat ng papasok sa lahat ng direksyon. Young Master Darby, wala kang talo sa mundo. Karamihan sa mga nakapaligid sa kanya ay mga kabataan. Sa oras na ito, tila ay nangungutya sa Darby nang walang kahit isang pahiwatig ng kahihiyan o pag-aatubili. Totoong may Eye of the Ghostdom Ancestor ang mga miyembro ng lahi ng Tombay. Ito ay naging mas madali para sa mga kalahok mula sa isang miyembro ng lahi ng Tombay na mahanap ang mga bakas ng mga espiritu. Sa makatuwid, ang isang malaking bilang ng mga tagasunod ay unti-unting nagtipon sa paligid ng Darby. Umaasa na pumatay ng maraming mga espiritual na nilalang hanggat maaari sa tulong ng Eye of the Ghostdom Ancestor. At makakuha ng sapat na mga puntos upang maging kwalipikado sila sa susunod na yugto ng trail. Sino ka? How dare you trespass into our town without permission? Mayroong higit sa 100,000 mga nilalang sa bayan. Lahat sila ay nakatitig ng masama sa grupo ng mga mandirigma na may lakas ng loob na pumasok. Hayaan mo akong tumingin sa paligid.
Biglang bumukas ang Eye of the Ghost Dome Ancestor sa pagitan ng mga kilay ni Darby at isang malamig at madilim na liwanag ang lumabas sa loob. Tumawid ito sa mga nilalang sa bayan. Tinusuri ang bawat pulgada ng espasyo. Pagkasalubong pa lang ng mga nilalang sa bayan ng tingin ni Darby ay agad silang pumasok sa catamaran. Oo naman. Ang espiritu ng bawat nilalang ay nakatali ng mahabang pulang linya. Na parang tali. Tama ako. Lahat ng mga nilalang na ito sa bayan ay mga alipin ng espiritual na lahi. Sabi ni Darby. Nakakurba ang bibig sa pag-irap. What? There is some special skill between the eyebrows of this guy. These trespassers are not as simple as we thought they were. Ang 14 na espiritong nagkukubli sa bayan ay lihim na pinapanood ang buong eksenang naglalaro. Ang isa sa kanila ay hindi naiwasang mapuna sa pambihirang liwanag na pinakawalan mula sa pinuno ng grupo. Tama ka. Pakiramdam ko rin ay delikado ang lalaking may ganoong espesyal na mata. Ang presensya niya ay hindi ako mapakali. Natatakot ako na baka hindi siya matalo ng mga aliping ito. Mag-ingat, guys. Kailangan nating magtulungan para maalis ang taong ito. Maingat na sabi ng isa pang espiritu. Magpapadala ba tayo ng salita sa ating Panginoon? Tanong ng isa sa mga espiritu. Sa tingin ko ay hindi pa ito kailangan. Ang 14 sa amin ay makakaharap sa kanya kung kami ay magtutulungan. Hindi na natin kailangang istorbohin ang ating Panginoon para sa isang maliit na bagay. Kumpiyansa na sinagot nilang ang mga tanong ng kasama. Okay. Pagkatapos ay palihim nating labanan at patayin ang mga taong ito. Tinalakay ng 14 na espiritu ang kanilang diskarte sa labanan habang inihahanda ang kanilang sarili sa kanilang hakbang. Simulan na nating kumilos para patayin ang lahat ng alipin. Sa ganitong paraan, natural na lilito ang 13 espiritu. Huwag kayong mag-alala. Lahat, babantayan ko ang paligid. Sa sandaling ang 13 espiritu ay magbunyag ng kahit 1 inch. I'll find them and we can drop them down. Sabay wave ng kamay. Inutusan ni Darby ang tropa niya na umatake. Patayin. Ang 5 makapangyarihang cultivator sa Earth Immortal Realm at ang kanilang mga kasama ay naglabas ng kanilang sariling lakas at gumamit ng napakaraming lihim na kasanayan sa martial arts upang salakayin ang mga alipin sa bayan. Pagkasalubong pa lang ng mga nilalang sa bayan ng tingin ni Darby ay agad silang pumasok sa catamaran. How dare you? How dare you create trouble in our town? Let's go and kill these brats together. Ang lahat ng mga nilalang sa bayan ay dumagsa din patungo sa kanilang mga kalaban at mabangis na lumaban. Gayunpaman, malinaw na ang lakas ng mga kalahok ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Sa partikular, ang 5 makapangyarihang cultivator sa Earth Immortal Realm na sumusunod kay Darby ay maaaring pumatay ng kahit 1,000 tao sa isang galaw. Sa makatuwid, isang malaking bilang ng mga nilalang sa bayan ang napatay sa loob ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ng 14 na espiritu ang lahat ng espiritual na kaluluwa ng mga nilalang na ito na ang mga pisikal na katawan ay nadorog. Dumating na ang oras para makipaglaban. Ang 14 na espiritu ay sabay-sabay na kumilos habang sila ay gumapang sa Darby sa kawalan. Ano ba itong galaw na nararamdaman ko? Aha, I see. Nagpapakita ka na. Finally, kailangang sumang-ayon ang isa na ang Eye of the Ghost Dome Ancestor ng lahi ng Tombe ay talagang napakalakas. Sa sandaling nagsimulang kumilos ang 13 espiritu. Nakita sila ng Eye of the Ghost Dome Ancestor sa noo ni Darby. Mag-ingat ka. Papalapit na sa atin ang 13 espiritu. Hindi. Sandali lang. 14 sila. Daing ni Darby sa kanyang tropa. Ang Eye of the Ghost Dome Ancestor ay biglang naglabas ng isang sinag ng nakakatakot na itim na liwanag. Na nagniningning sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal. Tinitigan niyang mabuti ang 14 na espiritu. Ang itim na liwanag ay parang isang searchlight. Na nag-iiwan sa 14 na espiritu na walang mapagtatagwan. Pinaliwanagan nito ang bawat pulgada ng kawalan. Pinipilit ang mga hindi nakikitang espiritual na nilalang na magpakita ng kanilang sarili. Si Darby ay talagang isang batang talento ng lahi ng Tombe. Na may sensinang nagsanay sa mga pangunahing lihim na kasanayan ng kanilang lahi.
Ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Eye of the Ghost Dom Ancestor ay mas makapangyarihan kaysa kay Dustin. Walang alam si Dustin tungkol sa mga pangunahing minanang kasanayan ng lahi ng Tombay. Bagamat mayroon din siyang Eye of the Ghost Dom Ancestor, wala siyang ideya kung paano makamit ang sukdulang potensyal nito. Ang 14 na espiritu ay namangha. Kunin mo ito. Ang galing ng puppet strings. Ginamit ng 14 na espiritu ang kanilang pinakamahusay na mga kasanayan para sa unang paglipat. Na nagpalaganap ng mahahabang pulang linya ng kakaibang aura ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa at mabilis silang tumakbo patungong Darby. Isang nakakatakot na tingin ang lumitaw sa mukha ni Darby habang tinitingnan niya ang mga pulang linyang bumaril patungo sa kanya mula sa kung saan-saan. Bigla niyang napagtanto ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga pulang linyang ito. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang ilang subo ng orihinal na asensya ng dugo na nagpaganda sa mata ng Ghost Dom Ancestor. Swish! 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 Ang makapal na itim na ilaw ng mga haligi ay patuloy na pumuputok mula sa Eye of the Ghost Dom Ancestor na nag-iwas sa mahahabang pulang linyang iyon. Saglit, si Darby ay lumaban sa 14 na espiritu ng mag-isa at ang dalawang panig ay pantay-pantay sa lakas. Go! Lahat kayo! Patayin lahat ng espiritu! Ang 5 Earth Immortal Realm Cultivator na kasama ni Darby ay nangunguna sa isang grupo ng iba pang cultivator at sumugod sa 14 na espiritu. Patayin! Sa bayan, ang mga alipin ay mabangis at nakatayo sa harap nila sa isang linya. Magkatabi. Ano? Anong nangyari? Sa sikretong silid sa ika-9 na palapag ng Slave Tower. Katatapos lang ni Dustin na magpino ng isang batch ng mga espiritual na kristal at naramdaman niyang may mali. Kaya't inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang tuklasin ang lugar sa labas ng Slave Tower. Ang liit ng mundo. Hindi ako makapaniwala na siya iyon. Medyo nagulat si Dustin nang makita si Darby sa harapan niya. Bueno. Isang batang henyo ng lahi ng Tombay. Haha, iniisip ko kung gaano ka-interesant na matalo ko ang taong ito at gawin siyang alipin ko. Bagamat mayroon din akong mata ng Ghost Dom Ancestor at mayroon akong dugo ng lahi ng Tombay. Walang paraan para makuha ko ang pangunahing lihim na pamamaraan ng lahi ng Tombay. Baka pwede akong magsimula sa lalaking ito, Darby. Bulong ni Dustin na may nakakalokong ngiti sa mukha. Sa susunod na sandali, direktang ipinadala si Dustin mula sa Slave Tower patungo sa larangan ng digmaan. The hell with this. Nakakapanghinayang ang Moldite na patayong mata ng bastard na iyon. Tila hinihigop nito ang ating spiritual sense energy. Hindi gumagana sa kanya ang puppet strings na pinalabas namin. Ang 14 na espiritu mula sa espiritual na lahi ay nabigla nang matagpuan nila ang kanilang sarili sa isang pagkapatas kay Darby. Ang mga espiritu ng espiritual na lahi ay nagtataglay ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa kalikasan. At sa loob ng kanilang nasasakupan, napakakaunting mga nilalang mula sa ibang mga lahi ay maaaring ituring na mga banta. Ngunit nilalamon ng Eye of the Ghost Dom Ancestor ang lahat, maging ang mga kaluluwa, espiritu, at, syempre, espiritual na kahulugan, sa makatuwid, sa isang paraan. Ang mata ay tila kayang higpitin ang espiritual na lahi. Umaasa sa mata. Nakapatay ng maraming espiritu si Darby nitong mga nakaraang araw. Hinihila ko itong 14 na espiritu dito. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang 5 subordinate na mga immortal sa lupa sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Bilasan mo at patayin mo sila. Ang 5 nasasakupan ay nag-ingat at sumugod sa mga espiritu. Hindi man lang sila napigilan ng mga alipin sa bayan. Sa lalong madaling panahon sila ay nasa mga espiritu, kung saan sila ay naglunsad ng mabangis na pag-atake ng walang tigil. Pumunta ka sa impyerno. Galit na sigaw nila. Samantala, hinugot nila ang kanilang puwersa mula sa kaibuturan ng kanilang espiritual na mga kaluluwa. At isang napakalaking dami ng madilim na enerhiya ang bumuhos at bumalot sa mga espiritu. Ang lahi ng Tombay ay nagtago ng ilang mga lihim at mataas na antas ng espiritual na mga kasanayan sa kaluluwa. Bilang mahalagang miyembro ng lahi, ginagamit nila ang mga kasanayang ito nang walang anumang pag-aalinlangan.
Dahil ang mga ito ay lubos na epektibo sa pagharap sa espiritual na lahi. Ang labanan ay natuloy, kasama ang 14 na espiritu na nag-aagawan upang hawakan ang kanilang sarili. Shit, hindi natin sila matatalo. Nakaka-intimidate ang tirek na mata nitong lalaking ta. Medyo nataranta ang 14 na espiritu. Nagiging malinaw na hindi sila kalaban ng kanilang mga kaaway. Sa gitna ng scuffle, isang hindi nasisiyahang boses ang bumungad. This is my territory. How dare you break in and make trouble here? Sa sandaling binigkas ang mga salita. Isang figure ang lumitaw sa likod ng 14 na espiritu. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay. At matigas ang kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ng masama si Darby. Pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw ang iba pang mga figure sa tabi ng lalaki. Na nasa gilid niya. Ang mga figure ay walang iba kundi ang Heavenly Majestic Pot, Violet, at ang iba pang team. Nakalalabas lang ng Slave Tower. Sandali lang. May sumigaw. Mukhang pamilyar ang lalaking iyon. Hindi ba't si Dustin iyon mula sa Fallen Immortal Cosmos? Nang marinig ito, pinaikit ng isang natulala na si Darby ang kanyang mga mata upang kumpirmahin ang katotohanan para sa kanyang sarili. Nang makilala niya si Dustin, umungol siya. Ikaw talaga, Dustin. Ang iba sa karamihan ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga bulalas. Oo, si Dustin talaga. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Ano ang ginagawa niya sa oras na ito? Walang sino man sa kanila ang umaasang makakasagasa sa lalaking nagawang maging sinumpaang kaaway ng lahat sa napakaikling panahon. Ang pagkabigla at pagkagalit ay limitado lamang kay Darby at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, at ang mga kalahok sa paglilitis. Guru, yumuko ang 14 na espiritu kay Dustin. Guru, sumunod na dumating ang mga nilalang mula sa bayan. Yumuko rin bilang paggalang. Napatulala ang mga kalahok. Ano? Ano ang lahat ng ito? The hell with this. Nakakapanghinayang ang damn vertical eye ng bastard na iyon. Ano ang nangyayari? Si Darby at ang kanyang mga tauhan ay tumingin sa paligid. Nalilito at galit. What the hell is going on? Mali ba ang narinig ko? Bakit nila tinatawag na master ang bastard na yon? Naiintindihan mo na ba? Tanong ni Dustin sa malamig na boses. Hindi naaabala kung gaano siya kaiyahiya. Ito ang lahat ng aking mga tauhan ngayon. Nilooban ninyo ang aking teritoryo. At pinatay ang aking mga tauhan. Nagbago ang hangin sa paligid niya noon. Nanginginig sa hindi mapag-aalinlangan ng galit. How dare you, Master? Silang, isa sa 14 na espiritu, ay yumuko upang paalalahanan si Dustin. Ang taong ito ay may kakaibang mata. At ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin. Dapat kang mag-ingat. Kinawayan siya ni Dustin nang nakangiti. Alam ko na ito. Tinatawag itong Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Gamit ang kanyang isip, binuksan niya ang sarili niyang Eye of the Ghost Dumb Ancestor at pinandilatan ng 3 mata si Darby. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita sa bahagi ni Dustin. Bagaman, may naging pangamba siya na baka biglang gamitin sa kanya ni Darby ang kanyang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Kaya may sarili siyang binuksan kung sakali. Ngayon sila ay higit pa o mas mababa sa pantay na katayuan. Kahit nasa harap na iyon, nagliwanag ang 14 na espiritu sa kanilang nakita. Hindi ko inaasahan na ang aming Panginoon ay nagtataglay ng parehong sandata. Ito ay mabuti. Ngayon ay hindi na natin kailangang takutin ang lalaking ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Napasigaw si Darby sa frustration. What the hell did you do? Dustin. The spiritual race is infamous for their ability to control others. But these damn spirits mukhang kontrolado mo na ngayon. Siya ay naliligaw. At lalo itong nagalit sa kanya. Bagamat taglay din niya ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Na tumulong sa kanya na talunin ang mga numero mula sa espiritual na lahi. Hindi niya kailanman na-control ang mga ito. Bakit mo inaalala ang iyong sarili sa mga walang kabuluhang bagay? Mumisi si Dustin. Nakaramdam ng galit. Pinitukan ni Darby si Dustin. Hindi napigilan ang kanyang kasakiman. May lihim ka bang paraan para makontrol ang mga espiritong ito?
Sabihin mo sa akin kaagad. Kung pipiliin mong maging tapat at ibahagi sa akin ang kaalaman, magiging maawain ako at isasaalang-alang ko ang lahat ng iyong mga naunang pagkakasala na mapapawi. Kung hindi, hindi mo ako masisisi sa paggamit ng puwersa. Tasan sinukob na ito. Ito ay isang tunay na bihira at hindi kapani-pani walang kasanayan upang mamuno sa espiritual na lahi. Makatuwiran lamang para sa kanya na pag-imbutan ang mga pamamaraan ni Dustin sa paggawa nito. Hinayaan ni Dustin Darby's 2 para sa isang beat o higit pa. Ngunit pagkatapos ay pinili ng 5 Earth Immortals ang sandaling iyon upang humakbang at subukang takutin siya. Dustin, ikaw bastard. Maging masunurin at mabilis na sagutin ang tanong ng ating young master. Ninakaw mo ang limelight sa unang pagsubok sa tulong ng iyong pisikal na lakas. Ngunit sa mundong ito ang pisikal na kapangyarihan ay pinigilan. Ikaw ay walang iba kundi isang langgam kumpara sa ating young master. Tama. Tandaan mo ang iyong lugar at makipagtulungan. Kung hindi, ngayon na ang huling araw mo. Ang 5 master ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya at sinugod si Dustin sa pagtatangkang supilan siya. Tinitingnan nga nila si Dustin bilang isang hamak na insekto na maaari nilang manipulahin at gamitin ayon sa kanilang kalooban. Well, fuck this. Natagpuan ni Dustin na ang pag-unlad na ito ay lubhang katawa-tawa. Ngunit mayroon siyang lahat ng karapatan na umatungal din ng baliw. Pumasok ka rito at pinatay ang mga tauhan ko. Tigaw niya, at ang lakas ng loob mo pang takutin ako. Hindi mo talaga ako sineseryoso ha. Kung ganoon, magiging alipin ko rin kayo. Huminga siya ng malalim at umungal. Atak! Sumenya siya kay Darby at sa mga tauhan niya. Patayin! Pagkabigay niya ng utos niya, daan-daang libong alipin ang sumugod sa mga kaaway ni Dustin tulad ng isang napakalaking marahas na tubig. Samantala, ang Heavenly Majestic Pot, kasama si Violet at ang iba pa nilang tauhan, ay sumugod patungo sa 5 immortal na lupa. Ang palayok mismo ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan sa pakikipaglaban gaya ng ang Earth Immortals. Si Violet ay nagtataglay ng hallucinatory handkerchief, isang top-grade na magic treasure. Ang lakas ng gnome ay dumami ng husto pagkatapos niyang ubusin ang ancient spatial fruit. At natutunan din niya ang iba't ibang lihim na kasanayan ng kanyang lahi. Ang banal na silkworm ay lumamon din ng libo-libong panloob na mga core kamakailan, na nagdala ng kapasidad nitong labanan sa bubong. Sa makatuwid, nagawang pigilan ng 3 ang pag-atake ng 3 immortal sa lupa sa maikling panahon. Ang maliit na Infinity Beast ay isang maalamat na hayop. Ang mga kapatid ng Fang Clan ay may dugo ng Heaven Phoenix race. Kaya naman, hindi rin mahina sa pakikipaglaban ang 3. Kapag nagtulungan sila, maaari rin nilang pansamantalang pigilan ang isa sa 5 kalaban. Sa pinagsamang pagsisikap ng mga tauhan ni Dustin, napigilan ang 5 immortal na lupa. Nakulong ang 2 partido sa isang matinding labanan. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw bastard. Bumuso si Darby at sinugod si Dustin. Siya ay nasa Golden Immortal Realm. At nagkaroon ng kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban upang hamanin ang mga immortal sa lupa. Natural. Hindi niya sineseryoso si Dustin. Tahimik na hinintay ni Dustin ang kanyang pag-atake na may malamig na ngiti. Pareho nilang gagamitin ang kapangyarihan ng Eye of the Ghost Dome Ancestor sa laban na ito. Dahil si Darby ay gumagamit ng isang lihim na pamamaraan na exclusibo sa lahi ng Tombay. Ang kanyang Eye of the Ghost Dome Ancestor ay may mas malakas na kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon si Dustin ng espiritual na puno. Sa makatuwid ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay higit na mas malaki kaysa kay Darby. Halos na counterbalance nila ang isa't isa sa suntok. Nang makita niyang wala sa mga atake niya ang tila umuobra, umatras si Darby at nagpakawala ng malakas na dagandong. Bigla na lang siyang naging isang higanti, mabangis na hayop, at agad na inilunsad sa Dustin. Para ipagtanggol ang sarili, ginamit ni Dustin ang Divine Fist skill at ang Mysterious Magnetic Mountain. Nang walang anumang pag-iisip, ipinakita niya ang kanyang napakalawak na pisikal na lakas at gumamit ng iba't ibang mga lihim na kasanayan. Habang nagiging mas matindi ang laban,
Nagnakaw si Dustin ng pagkakataon na makipag-usap sa 14 na espiritu gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Kontrolin mo muna ang Earth Immortals. Bilasan mo. Ta kanyang utos. Ang mga espiritu ay sumugod sa kung saan ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa 5 immortal na lupa. Isa-isa natin silang sirain. Ang mga espiritu ay humawak ng puppet strings sa sink. Mahabang pulang kwerdas ang sumasayaw sa himpapawid. Umaaligid sa kanilang biktima. Tumakbo sila patungo sa isa sa 5. Na nanliliit sa sarili sa pagtatangkang umatras. Sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mga string ay sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang ulo. Pagkuha ng ganap na kontrol ng kanyang mismong pagkatao. Sa ilang sandali, ang tao ay naging alipin ng mga espiritu. Sa sandaling sila ay tapos na sa kanya. Ang 14 na espiritu ay lumingon sa isa pang lupa na walang kamatayan. Ang mga pulang kwerdas ay kumakaway ng may takot sa hangin. Nahandang hamampas. Tilang at ang 13 miyembro ng espiritual na lahi kasama ang Earth Immortal ay sumalakay sa isa pang Earth Immortal na kumuha ng mga order mula kay Darby. Napakalaki ng bilang. Ang immortal na lupa ay madaling natalo. Pagkatapos ay kinuha at kinokontrol siya nilang gamit ang puppet strings. Sa 2 immortal na lupa na kanilang nakontrol. Ang 14 na espiritu ay nagsimulang kunin ang 3 immortal na lupa sa panig ni Darby. Ang pamamaraang ito ay napatunayang matagumpay para sa 14 na espiritu na sa loob ng ilang segundo. Ay ginawa ang lahat ng 5 immortal na lupa laban kay Darby at sa kanilang mga alipin. Nangangahulugan ito na nakakuha si Dustin ng isa pang 5 makapangyarihang alipin upang ipaglaban siya. Ang puppet strings ay isang napakatalino na lihim na kasanayan na napatunayang lubhang kapaki-pakinabang sa labanan. Ang sinumang nilalang na nakatarget sa kasanayang ito ay nasa ilalim ng kontrol ng sinumang nagpakawala ng kasanayang ito. Ang kaawa-awang nilalang, na parang nabighani at inaalihan, ay higit na handang maglingkod sa bago nitong Panginoon. Bukod dito, ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ng isa na nagtatrabaho sa puppet strings. Hindi man lang siya magkakaroon ng pagnanais na makipagpunyagi para sa kapakanan ng pananatiling buhay. Sa makatuwid, ang mga Panginoon sa Earth Immortal Realm ay walang magagawa kundi maging alipin ng mga espiritu. Naglalakad sa paligid ng walang pag-iisip. At tumutugon lamang sa mga utos ng mga bumihag sa kanila. Nang makitang ang kanyang 5 subordinate sa Earth Immortal Realm ay nagbago ng panig at tumayo sa likod ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Hindi makapaniwala si Darby kung gaano kadaling tumalikod ang kanyang mga nasasakupan. Bamantong hininga siya ng galit na galit. What the hell are you all doing? How could you side with those spirits? Tinalikuran mo na ba ang ghost dom? Ibalik mo ang mga asno mo rito. Kayong mga anak ng aso. Tigaw niya sa 5 Earth Immortals. Nabulag ka ba o ano? Hindi mo ba nakikita na tumatanggap sila ng utos sa akin ngayon? Panunuyan ni Dustin. Ibinato ang kanyang mga kamay sa hangin na may hitsura ng peking pagkalito. Ngayon ipakita mo sa kanya kung sino ang iyong Panginoon. Pinalingan ni Dustin ang 5 Earth Immortals na dating kampa ni Darby. Tilang at ang 13 miyembro ng espiritual na lahi kasama ang Earth Immortal ay sumalakay sa isa pang Earth Immortal na kumuha ng mga order mula kay Darby. Napakalaki ng bilang. Ang immortal na lupa ay madaling natalo. Pagkatapos ay kinuha at kinokontrol siya nilang gamit ang puppet strings. Ano pa ang hinihintay mo? Mababang buhay na mga tagalupa. Batiin mo na ang bago mong amo. Pinutol nilang ang 5 makapangyarihang magsasaka sa Earth Immortal Realm. Guru, sabay-sabay na sabi ng 5 Earth Immortal at magalang na yumuko kay Dustin. Tumabi ang mga kasama ni Dustin kabilang ang Heavenly Majestic Pot at Violet at pinanood ang mga pangyayari sa harap nila. This is preposterous. How dare you bow to your enemies? Teka, Dustin, anong ginawa mo sa kanila? Nag-spell ka ba o ng kukulim? Puputukin kita. Sa sobrang asar ni Darby. Tinunggaban niya si Dustin. Halatang nadala siya sa namumuong galit sa kanyang dibdib na lalong nahihirapang pigilan. Ang lahi ng Tombe ay talagang isang marahas.
Makapangyarihang lahi kung saan nakatira at lumaki si Darby. Isa siya sa mga may talento na may pinakamalaking potensyal na manguna sa kanilang lahi sa hinaharap. Inilunsad niya ang sarili upang salakayin si Dustin at bago niya maabot ang kanyang target. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang orihinal na anyo, isang mabangis at napakalaking hayop. Hindi nagtagal ay nakulong silang dalawa sa isang maigting na away. Pantay-pantay ang tugma ni na Darby at Dustin sa una. Kaya hindi naging mahirap para sa una na pilitin ang huli na umatras sandali. Hindi ito isang sorpresa. Pagkatapos ng lahat, naabot na ni Darby ang Golden Immortal Realm. At maaari siyang maging kapantay ng lakas ng isang Earth Immortal. Ano pa ang hinihintay mo? Kumuha ng higit pang mga kalahok upang panatilihing nasa ilalim ng iyong kontrol. Utos ni Dustin sa 14 na espiritu na natulala, na nasaksihan ang labanan ng kanilang amo at ng mabangis na hayop. Kopya. Sir, nandito na tayo. Ang 14 na miyembro ng espiritual na lahi ay naglunsad ng mga pag-atake sa iba pang mga kalahok na naruroon sa lugar. Sa pagkakataong ito, nasa tabi nila ang 5 immortal na lupa upang tulungan sila. Dahil ang mga kalahok ay nasa Golden Immortal Realm o sa Genuine Immortal Realm. Hindi sila katugma sa mga espiritu. Ang isang espiritu lamang ay madaling makontrol ang isang malaking grupo ng mga tao. Hindi banggitin na mayroong 14 sa kanila. Kasama ang isang malaking grupo ng mga alipin sa kanilang panig. Hindi nagtagal. Lahat ng kalahok ay sumuko na sa kontrol ng mga espiritu at naging mga alipin nila. Guru, sa ilalim ng utos ng 14 na espiritu. Ang mga kalahok na naging kanilang mga alipin ay pawang magalang na yumukod kay Dustin. Ano? Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang nakakatakot na takot sa loob ni Darby ay lalong sumikip sa kanyang dibdib habang ang lamig ay bumangon mula sa loob. Na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ang bawat kalahok na kasama niya sa bayan ay naging mga alipin ni Dustin. Na-brainwash sila para sirain si Darby. Hindi. 2 quarters. Lang siya lumaban ng mag-isa na walang kakampi. Kailangan din niyang labanan ang mga nauna. Nanumpa na lalaban sa kanya. Hindi ba parang nag-iisa ka sa tabi mo? Ngayon, ikaw na, tumigil ka na sa pakikibaka at maging alipin ko. Isang pilyong ngisi ang isinalubong ni Dustin kay Darby. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Nang makita ang malisyosong ngiti ni Dustin, inilagay ni Darby ang kanyang matapang na tingin. Pero sa kaloob-looban niya, natakot siya kaya bumalat ang bukol sa buong katawan niya. Biglang tumalikod si Darby. Napalitan ng usok at mabilis na lumabas doon. Nakasama ang palad para sa kanya. Nakita na ni Dustin ang pagdating nito. Bago makalayo si Darby, ang 14 na espiritu at ang 5 master sa Earth Immortal Realm ay pumwesto na sa iba't ibang lugar upang harangan ang kanyang mga ruta sa pagtakas. Hintayin na lang nilang dumaan siya. Ang tanga mo. Wala kang pupuntahan. Tigaw nilang nang makita niya si Darby. Inalertaw niya ang lahat ng kanyang mga alipin. Bilang tugon, ang iba pang 13 espiritu at 5 immortal na lupa ay sumama sa kanya kaagad at bumuo ng isang pader upang harangan ang daan ni Darby. Umalis ka sa daraanan ko. Tigaw ni Darby. Bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Papalapit sa barikada. Hindi siya bumagal. Sa halip, naglabas siya ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan. Tinusubukang gumawa ng paraan para sa kanyang sarili. Ang Eye of the Ghost Dome Ancestor sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naglalabas din ng mga sinag ng makapal na itim na ilaw na bumaril pasulong at kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal ay napaatras niya ang mga humahabol sa kanya. Ito ay higit sa lahat dahil nasa kanya ang Eye of the Ghost Dome Ancestor. Nakinuha ng maraming kredito para dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamalakas na sandata sa lahi ng Tombay. Nang makita ito, na-activate ni Dustin ang sarili niyang Eye of the Ghost Dome Ancestor para makipag head-to-head sa Darby para makayanan ang mga pag-atake nito. Pinaganya rin niya ang espiritual na puno bilang proteksyon para sa kanyang mga alipin. Sa paglipat na ito, nagawang talunin ng 14 na espiritu at ng 5 immortal na lupa si Darby at ginawa siyang bihag nila.
Pinabalak ni Dustin na ilabas ang puppet strings upang ipailalim si Darby sa kanyang kontrol sa tulong ng espiritual na puno. Iyon ay dapat napigilan si Darby na lumayo at lumikha ng gulo para sa kanila. Gayunpaman, pinigilan siya nilang na gawin iyon. Kakabisado lang ni Dustin sa puppet strings at halos imposible para sa kanya na kontrolin si Darby sa ngayon. Pinayuhan nilang ang batang cultivator na linangin pa ang kanyang mga kasanayan sa puppet strings bago niya makontrol si Darby nang walang anumang hiccups. Pagkatapos ng lahat, si Darby ay may makapangyarihang espiritual na kaluluwa at nagmamay-ari ng Eye of the Ghostdom Ancestor. Ang isang pagtatangka na kontrolin siya gamit ang puppet strings ay maaaring makalikha ng higit pang mga problema para kay Dustin. Hindi na ito itinuloy ni Dustin. Pagkatapos ng ilang talakayan, hinayaan niya ang pinakamakapangyarihan sa 14 na espiritu na gumanap ng puppet strings para kontrolin si Darby. Habang siya mismo at ang iba pang 13 espiritu ay nanunood sa buong pangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, mahusay na ginamit ng espiritu ang maimpluwensyang mga kwerdas at nagawang panatilihing kontrolado niya ang bilanggo. Sa huli, kahit na may ilang galit na pagtutol mula kay Darby, si Dustin ay naging kanyang Panginoon. Umalis ka sa daraanan ko. Tigaw ni Darby. Bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Guro, si Darby, na tila isang ganap na kakaibang nilalang, ay bumati kay Dustin ng may malaking paggalang. Walang pagpipilian si Darby kundi ang sumuko sa katotohanang ito. Higit pa rito, sa ilalim ng kontrol ng puppet strings, may boses sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na maging masunurin. Bilang isang resulta, ibinigay niya ang lahat ng pagnanasang lumaban. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Dustin. Excellent! Now, tell me all the secret skills of your race. Utos ni Dustin. Gamit ang Eye of the Ghostdom Ancestor at ang dugo ng lahi ng Tambay. Hindi naging hamon para sa kanya ang pagmaster ng mga minanang kasanayang ito. Kung gusto mo, Master, hindi naglakas loob si Darby na suwayan ang utos ni Dustin. Hindi nag-aksaya ng panahon si Dustin at dinala niya si Darby sa Slave Tower para malaman ang mga minanang lihim na pamamaraan ng lahi ng Tambay. Matagal na niyang inaabangan ito. Mabilis lumipas ang buong araw. Sa pagtatapos ng araw, nakuha na ni Dustin ang ilang makapangyarihang minanang kasanayan ng lahi ng Tambay sa ilalim ng patnubay ni Darby. This is awesome. What a productive day. Based on what we have accomplished, I will have to kill more members of the spiritual race to get more points para makapasa tayo sa trial. Bulong ni Dustin sa sarili pagkatapos niyang makalabas sa ang Slave Tower. Ang kanyang isip ay umiikot sa napakaraming ideya. Pagkatapos ng lahat, ang bagong hanay ng mga kasanayan na natamo niya sa araw na ito ay nagpakita ng hindi mabilang na mga posibilidad. Sa pag-iisip na ito, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang mga kasama. Malaki ang plano niya na tulungan silang makakuha ng mas maraming puntos para sabay silang makapasa sa pagsusulit. Ang pagtitipon ng mga puntos ay isang piraso lamang ng cake para sa kanya. Gayunpaman, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa ikalawang pagsubok, alam niyang kailangan niyang patayin ang mga espiritu ng mas mabilis at mahusay. Pag-isipan ninyong mabuti. Sabihin sa akin kung saan ako makakahanap ng maraming miyembro ng espiritual na lahi at dalhin ako roon. Kailangan kong ilabas ang isang malaking bilang sa kanila sa pinakamabilis na panahon. Tanong ni Dustin sa 14 na espiritu nang ipatawag niya sila para sa isang pulong. Guro, tasan sinukob na ito? Ang mga espiritu ay nakakalat sa buong universo. Mayroon silang sariling teritoryo at mga alipin. Ang mga ito ay medyo mahirap hanapin sa isang malaking puro lugar. Ngunit may ilang mga lugar kung saan ang isang magandang bilang ng mga espiritu ay magkasamang nakatira sa isang bagay tulad ng isang komunidad. Ang mga nasabing lugar ay tinatawag na mga espiritual na kabisera. Bawat espiritual na kapital ay tahanan ng maraming espiritu. Tagot nilang bago pa maibuka ng ibang mga espiritu ang kanilang mga bibig. Espiritual na kapital. Well, pagkatapos ay magpatuloy, at ipaalam sa akin ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin ang lahat. Todo tenga si Dustin.
Ang espiritual na kapital ay kung saan nakatira ang mga espiritong tulad natin. Ang isang espiritual na kapital ay maaaring malaki at kung minsan ito ay maaaring maliit. Ang mga naninirahan sa ilan sa mga espiritual na kapital na ito ay malakas, habang sila ay mahina sa iba. Guro, iminumungkahi ko na. Pumunta ka at tingnan mo muna ang mas maliit at mas mahinang espiritual na mga kapital. Payo nilang. Good point. Okay. I understand. I want to see one now. Pwede bang may kumuha sa akin? Tanong ni Dustin habang nakatingin sa 14 na espiritu. Pagkatapos ng maikling pag-usapan ito sa isa't isa, nagpa siya ang 14 na espiritu na pangunahan si Dustin sa isa sa mas maliliit na espiritual na kabisera kung saan medyo mahina ang mga residente. Pinili nila ang isa na walang masasamang populasyon. Pagkatapos ay inilipat ni Dustin ang lahat ng kanyang mga alipin sa Slave Tower at pumunta sa lugar na iyon. Habang nasa daan, naglaan ng oras si Dustin para sanayin ang kasanayan sa puppet strings. Tinusubukang gumawa ng mas maraming pulang string. Alam ni Dustin na kung mahahawakan niya ng mabuti ang kasanayang ito at matutugunan ito, magagawa niyang magkaroon ng maraming alipin hanggat gusto niya. Kakabutihang palad. Si Dustin ay naglaan ng oras upang pinuhin ang isang malaking bilang ng mga espiritual na kristal noong isang araw, na nagpapataas ng kanyang espiritual na pakiramdam ng 10 beses, habang nakaupo siya na nakapikit ang mga mata at bumulong-bulong sa sarili. Nagsimula siyang magsanay ng puppet strings. Kung tutuusin, napaka-effortless nito kaya inabot lang ng kalahating araw ang pagpino niya ng 100 pulang string. Master, ito ay hindi ka panipaniwala. Tiyak na ikaw ay isang uri ng henyo. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong lumikha ng 100 puppet string sa loob lamang ng ilang oras. Nakatitig silang kay Dustin habang ang mga kamay ay sabik na nakapulupot sa kanyang harapan. Sa buong buhay niya ay hindi pa niya nasaksihan ang isang taong nagsasaka ng napakabilis. I got lucky. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa wakas, medyo nasiyahan siya sa kanyang pag-unlad. Ang puppet strings ay isang advanced na kasanayan at hindi niya inaasahan na magiging ganito kalayo. Alam niya na ang espiritual na puno ay kumuha ng maraming kredito. Ang espiritual na puno ay ang banal na puno ng espiritual na lahi. At ito ay nangangahulugan ng lahat sa mga miyembro nito. At higit pa rito, ang puppet strings ay isang lihim na kasanayan na pag-aari ng espiritual na lahi. Natagpuan ni Dustin na ang espiritual na puno ay isang kapaki-pakinabang na tool na nagpasimple para sa isang tagalabas na tulad niya na maunawaan ang puppet strings. Master, hindi na magtatagal na malalampasan mo ako sa puppet strings. Sabi nilang na nakatingin pa rin sa kanya ng dilat ang mga mata. Guro, nakarating na kami. Kung titingin ka sa unahan, makikita mo ang isang maliit na espiritual na kapital. Sabi ng isa sa mga espiritu kay Dustin habang itinuro niya ang espasyo ilang yarda sa unahan nila. Tinundan ng mga mata ni Dustin at nakita niya ang lungsod. Ang estilo ng mga gusali ay primitive at magaspang. At ito ay sumasakop sa isang malaking lugar. May mga metatiyog na tarangkahan at lahat ng uri ng mga nilalang ay mabilis na dumarating at umaalis. Kahit na mukhang sira na, halatang hindi ito ghost town. Biglang sumabog ang malakas na alon ng enerhiya sa kalangitan at pumihit. Napatalon si Dustin sa gulat. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya na ang langit sa itaas ng espiritual na kapital ay madilim na pula. Nakita mo ba yun? Napaka-dense ng spiritual soul energy doon. Tigaw ni Dustin. Lumingon sa paligid para tingnan kung may ibang nakakita o naisip niya lang. Tumango ang ilan sa kanila. Kaagad, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang kumpirmahin. Isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha nang mapagtanto niya na mayroong malaking halaga ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa lungsod. Napakarami nito kaya kitang-kita sa mata. Guro, may iba ka pang dapat malaman. Ang bawat espiritual na kapital ay itinayo sa isang espiritual na sisidlan. Ang espiritual na sisidlan ay nagbibigay ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa lungsod at sa mga naninirahan dito. Ito ang dahilan kung bakit laging umaapaw ang mga espiritu rito.
Lahat sila ay nagtatrabaho upang pinuhin ang kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa. At hindi lang iyon. Ang espiritual na sisidlan ay tumutukoy sa sisidlan ng espiritual na kristal. Sabi nilang kay Dustin. Ang ibig mong sabihin ay may sisidlan ng espiritual na kristal sa ilalim ng lungsod na ito. Tanong ni Dustin habang nalaglag ang panga sa pangalawang pagkakataon. Kung ganoon nga ang kaso. Ang paglalakbay na ito ay maaaring ang pinakakapaki-pakinabang na nasalihan niya. Oo, tama iyon. Ang lahat ng espiritual na kapital ay itinayo sa malalaking sisidlan ng espiritual na kristal. Tinikap ni Dustin na iwasang ipagdiwang ang katotohanan ng napakahirap. Inipon niya ang sarili para magtanong pa. Posible bang hukayin itong malaking sisidlan ng espiritual na kristal? Tanong ni Dustin na diretsyong nakatingin sa lungsod. Kaagad, lahat ng 14 na miyembro ng espiritual na lahi ay humakbang patungo sa kanya. Ano, walang sino man sa kanila ang makapaniwala na maaaring pumasok sa kanyang isipan ang ganoong kaisipan. Guro, ano ang sinabi mo? Gusto mong hukayin ang sisidlan ng espiritual na kristal at kunin ang lahat para sa iyong sarili? Tanong ng isa sa mga espiritu. Nanginginig ang boses niya kaya hindi niya nailabas lahat ng salita. Guro, iyan ay talagang isang kakilakilabot na ideya. Ang bawat espiritual na kapital ay kabilang sa isang tiyak na aristokrata ng ating espiritual na lahi. May mahigpit na hierarchy sa ating lahi. Ang espiritual na ninuno ay nasa tuktok. Siya ang ating pinakamatandang ninuno at sinasabing ang kanyang lakas ay kakilakilabot, susunod. Sa pila ay ang mga aristokrata, ang mga Panginoong ito ay pinili at itinaas ng ating mga ninuno, sila ay nakatira sa iba't ibang lugar at may sariling teritoryo at nasasakupan, sila. Ang talagang dapat mong katakutan, ang espiritual na ninuno ay natutulog sa lahat ng oras na ito. Kaya ipinatupad nila ang mga alituntunin. Walang sino man ang umahan laban sa kanila. Ito ay higit sa kamangmangan. Guro, kung maghukay ka ng sisidlan ng espiritual na kristal sa ilalim ng espiritual na kapital. Nakikigulo ka sa isa sa mga aristokrata. Sa ating universo, ang sino mang laban sa mga aristokrata ay namamatay. Paliwanag nilang kay Dustin. Na sinenyasan siya upang makita ang dahilan. At mayroon pa, 10,000 miyembro ng espiritual na lahi ang nakatira sa bawat espiritual na kapital. Kahit na nalampasan mo ang mga aristokrata, hinding-hindi mo sila matatakasan. Guro, mangyaring huwag gawin ito. It's not worth dying over. Naglakad ang 14 na espiritu palapit kay Dustin. Tinenyasan at sinisigawan siya para pag-isipang muli ang kanyang plano. Kung mahukay ni Master ang sisidlan ng espiritual na kristal sa lungsod na ito sa isang salpok, mapapatay niya ang kanyang sarili. Ngayon, tayo ay kanyang mga alipin. Nasa iisang bangka kami niya. Kapag may nangyari sa kanya, malalagay din tayo sa panganib. Nag-aalalang naisip nila, "Jeez, calm down. It was just an idea. I am not serious about it. So don't worry." Hindi kumibo si Dustin at tinitigan ang kanyang mga tagasunod na may nakasulat sa kanyang mukha na hindi makapaniwala. Guro, mas mabuting pumasok sa espiritual na kapital na ito. At pagkatapos ay maaari tayong tumuon sa pagharap sa mga espiritong mahina o nag-iisa. Ito ay magliligtas sa atin ng maraming problema. Dagdag nilang, "Oo, Master, lubos akong sumasang-ayon sa kanya. Kailangan nating gawing sikreto ang misyon na ito. Bagamat hindi malaki ang espiritual na kapital na ito. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga espiritu na naninirahan dito. Kapag nalantad na tayo, wala nang lalabasan. Babala ng isa pang espiritu. Damn it, duwag pala ang mga espiritong ito." Bulong ni Dustin sa loob. Ibinalik ang ulo. "Okay, makinig ka. Kailangan nating gumawa ng paraan para makalusot sa lungsod at pagkatapos ay kailangan nating maging pamilyar dito bago tayo magsagawa ng anumang mga plano." Sabi ni Dustin, na sinenyasan ang kanyang mga alipin na tumahimik ang kanilang mga bibig. "Guro, huwag mag-alala tungkol doon. Normal lang sa atin na magkaroon ng isang grupo ng mga alipin sa ilalim ng ating kontrol kapag tayo ay nasa lungsod.
Guro, ikaw at ang iyong mga kaibigan ay maaaring magpanggap na aking mga alipin. Sa ganoong paraan, madadala kita sa lungsod at walang maghahinala. Paliwanag nilang, fine, gawin natin ang iyong paraan. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Lumapit silang at iba pang 13 espiritu sa tarangkahan ng espiritual na kabisera. Habang sinusuri ni Dustin ang lugar, mukhang walang nanunood sa kanila kaya naisip niya na ito ay isang magandang oras upang ilabas ang kanyang mga tauhan mula sa Slave Tower. Tila natarante sila habang nakapikit ang kanilang mga mata sa mga ilaw mula sa lungsod. Si Dustin at ang kanyang mga kasama ay tumayo sa gitna ng mga alipin at sumunod sa likod ng 14 na espiritu. Nalaman ni Dustin na kapag mas malapit siya sa espiritual na kapital, mas lumalakas ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Sa buong paligid nila, lumalabas ang mga batis at buga ng malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa at natukso si Dustin na abutin ito at hawakan. Ito ay kahanga-hangang subukan at linangin mo habang nasa ganitong kapaligiran. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang iyong espiritual na pakiramdam. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. It all makes sense now. There is a huge vessel of spiritual crystal in this city. The huge vessel of spiritual crystal is feeding the power. I wish I could steal it. Tagot ni Dustin na halos maglaway. Naaliw ang Heavenly Majestic Pot sa hitsura ng kasakiman at pananabik na tumutulo mula sa mga mata ni Dustin. Alam kong sasabihin mo iyan. Iyon din ang iniisip ko. Sabi ng palayok, pagkaraan ng ilang minutong paglalakad. Nakapasok na sila sa tarangkahan ng walang pinsala at patuloy na inakay ang mga alipin papalapit sa lungsod. Habang pinagmamasdan ni Dustin, nalilito siya. Kung hindi ipinaalam sa kanya ng espiritu ang kabaligtaran. Iisipin niya na ang lungsod ay pag-aari ng mga tao. Ang kalye ay punong-puno ng iba't ibang uri ng mga nilalang na hugis tao. At lahat sila ay kabilang sa iba't ibang lahi. Bukod sa mga tunay na tao, mayroong lahi ng hayop, lahi ng demonyo, at iba pang mas bihirang lahi na nagbabago sa anyo ng tao. Gayunpaman, habang patuloy niyang sinusuri ang mga ito, napansin ni Dustin na may mali. Sa pagpapasya na ito ay isang magandang ideya. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nalaman na marami sa mga buhay na nilalang ang nawala ng kanilang sariling espiritual na mga kaluluwa. Sila ay sinapian ng mga espiritu. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang kasanayan para sa maraming miyembro ng espiritual na lahi na tumira sa mga katawan ng ibang mga nilalang pagkatapos murahin ang kanilang mga kaluluwa. Master, umanap muna tayo ng kung saan tayo matutuluyan. Bulong nilang kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na sentido. Okay, let's do that. Sang-ayon ni Dustin. Silang, kasama ang iba pang 13 espiritual na nilalang, ay lumakad sa mga lansangan kasama ang isang malaking bilang ng mga alipin sa likuran nila. Para bang isa lamang itong normal na tanawin. Hindi ito nakapukaw ng atensyon ng iba. Ang abalang kalye ay puno ng mga tao. Lumalabas na karamihan sa kanila ay mga alipin na kontrolado ng espiritual na lahi. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng espiritual na lahi ang lumitaw sa mga lansangan sa kanilang orihinal na anyo. Kahit na silang at iba pang mga espiritu ay pumasok sa soulsys ng mga alipin. Kinuha ang kanilang pisikal na katawan. Ayon kay Lang, ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay gustong magtago sa dilim at ayaw nilang ipakita ang kanilang tunay na anyo sa publiko. Ito ay isang kaugalian na nangyari sa loob ng mahabang panahon. Ano ba? Ang mga espiritual na nilalang na ito ay parang mga daga na laging nakakubli sa dilim. Hindi napigilan ng Heavenly Majestic Pot na tumawa habang nagbubuga ng mga salitang panunuya. Don't be so rude. Ganyan talaga sila. They were born with that innate behavior. Sagot ni Dustin na may malabong ngiti. Sandali, nakikita mo rin ba ito? Ang mga taong ito ay mga magsasaka para sa paglilitis. Paanong hindi natin sila napansin agad? Nagulat si Dustin nang makita sila sa malayo. Pagkatapos, tulad ni Dustin, ang mga magsasaka na ito ay kamakailan lamang na pumasok sa sansinukob na ito para sa tanging layunin na may sagawa ang pagsubok.
Nakilala agad ni Dustin ang kanilang mga mukha nang makita niya sila ng ilang beses sa naunang yugto ng paglilitis. Bakit sila naririto? Paanong lahat ng mga taong ito ay may access sa lungsod na ito? Maghintay ka. Bakit parang lahat sila ay kontrolado ng espiritual na lahi? Huwag mong sabihin sa akin na sila ay naging mga alipin nila. Napatulala si Dustin habang pinagmamasdan ang mga magsasaka sa lungsod. Ano ang labis mong ikinababahala? Normal lang. Napakaraming magsasaka ang pumapasok sa sansinukob na ito para sa paglilitis. Hindi karaniwan para sa kanila na makatagpo ang espiritual na lahi at mahuli nila. Haka-haka ng Heavenly Majestic Pot. Mayroon kang punto. Nakita ko ang kanilang lihim na kasanayan at ito ay talagang isang makapangyarihan. Kapag naging biktima ka ng puppet strings, walang sino man ang makakaalis nito. Bilang resulta, sila ay naging mga alipin ng espiritual lahi. Pinagtibay ni Dustin ang haka-haka ng palayok. Ano? Ngayon mo lang ba nakita ang mga tao sa Moklan? Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang makita ang ilan sa mga hindi inaasahang tao. Isang grupo ng mga tao ang gumagala sa isang kalye na hindi kalayuan sa kanila. Mabilis niyang nakilala ang pamilyar na mukha at aura ng mga ito. Sila rin ay mga kalahok para sa paglilitis. Kasama nila ang isang matangkad na binata na nakasuot ng balat ng hayop. Siya ang young master ng Moklan. Dempsey. Isang dosenang Earth Immortals mula sa Moklan ang sumunod sa kanya sa likuran. Siguradong si Dempsey iyon. Ang young master ng Moklan. Naging alipin din ba siya ng espiritual na lahi? Hindi makapaniwalang tanong ni Dustin. That's great. I totally hate that bastard. I'm so happy that he is now a slave. Hindi na itago ni Violet ang excitement. Ang mga alagad ng Sun Palace. Nandito rin sila. Habang lumilingon-lingon si Dustin. May nakita siyang isa pang hindi inaasahang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili sa pagsigaw dahil sa sobrang gulat. Kitang-kita niya ang matangkad na binata na may blonde na buhok na naglalakad sa kalsada na sinusundan ng 6 na makapangyarihang Earth Immortals. Imposibleng hindi sila mapansin dahil lahat sila ay naliligo sa nagbabagang mga alon ng gintong aura. Nakita na ni Dustin ang binata noon. Nakuha niya ang atensyon ni Dustin dahil ang kanyang paraan ng paglilinang ay medyo katulad ng Golden Sun Scripture. Tulad ng haka-haka ng Heavenly Majestic Pot. Ang binata ay dapat na isang alagad ng Sun Palace. Nakita ko ang kapangyarihan ng binata. Hindi ako makapaniwala na ang isang lalaking may kalibre ay mahuhuli at makokontrol ng espiritual na lahi. Hindi mo ba naisip na may kakaibang nangyayari? Palihim na bulong ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot. Sa totoo lang, I do. This is kind of hard to believe. Kung ordinaryong cultivator lang ang mga ito, hindi naman talaga nakakagulat. Gayunpaman, lahat ito ay malalakas na tao. Hindi rin makapaniwalang sabi ng Heavenly Majestic Pot. Iyan ang lahi ng Pierce ng Tombay. Hindi pa tapos si Dustin at ang palayok sa pagtalakay sa hindi pangkaraniwang sitwasyon sa lungsod nang makita ni Dustin ang batang henyo mula sa lahi ng Tombay. Kahit na medyo ordinaryo ang hitsura niya, si Pierce ay walang duda mas makapangyarihan kaysa kay Darby. Siya ang pinakamahusay sa nakababatang henerasyon ng lahi ng Tombay. Doon ay nakita nila si Pierce na naglalakad sa kalye kasama ng isang grupo ng mga alipin. Ang 7 immortal na lupa mula sa Ghost Dome ay naglalakad sa likuran niya. No way. This is crazy. Wala talagang dahilan para pumunta si Pierce dito. Ngayon, malakas na talaga ang pakiramdam ko na may nangyayaring hindi maganda. Hindi napigilan ni Dustin ang sarili habang nakikipag-usap sa Heavenly Majestic Pot. Si Pierce ay nagtataglay ng Eye of the Ghost Dome Ancestor. Alam na kaya nitong lumunin ang bawat uri ng kaluluwa, espiritu, at espiritual na kahulugan. Sa teknikal na pagsasalita, masasabing ang mga kakayahan nito ay maaaring sugpuin ang espiritual na lahi sa isang tiyak na lawak. Sa makatuwid, halos imposible para sa mga ordinaryong espiritual na nilalang na madaling ibagsak si Pierce. Kung ganoon, isa sa ang pinakamalamang na paliwanag ay na siya ay nakatagpo ng isang hindi maisip na malakas na master ng espiritual na lahi. Lubos akong sumasang-ayon. May kakaibang nangyayari.
Ang mga batang henyo na ito ng mga pangunahing sekta, pati na rin ang mga immortal na lupa na kasama nila, ay hindi madaling madaig. Talagang imposible na ang karamihan sa kanila ay kontrolado ng espiritual na lahi at naging mga alipin nila. Sang-ayon ang Heavenly Majestic Pot sa opinyon ni Dustin. Dapat nating itago agad ang ating aura. Hindi tayo dapat mahanap ng mga cultivator na iyon sa anumang paraan. Nagmamadaling nagpasya si Dustin dahil masama ang pakiramdam niya sa sitwasyon. Pagkatapos ay ginamit agad ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ang aura disguising skill upang baguhin ang kanilang hitsura at itago ang aura ng kanilang espiritual na kaluluwa. Kasabay nito, palihim na inilipat ni Dustin si Violet at ang iba pa niyang kasama sa Slave Tower. Kakabutihang palad, si Dustin at ang iba ay nakipaghalubilo sa mga alipin habang nasa lungsod at nananatiling mababang profile sa lahat ng oras. Dahil doon, iniiwasan nila ang pagkilala mula sa mga grupo ng mga magsasaka. Ang mga taong ito mula sa mga pangunahing sekta ay malamang na nakalusot sa espiritual na kabisera tulad ng ginawa natin. Dapat ay mayroon silang parehong ideya sa atin at nagpanggap na mga alipin din ng espiritual na lahi. Kung ganoon nga, nilayon din nilang humanap ng pagkakataon na manghuli ng mga miyembro ng espiritual na lahi sa espiritual na kabisera. Paliwanag ng Heavenly Majestic Pot sa kanyang mga iniisip. Malakas ang pakiramdam ko na ang mga magsasaka na ito ay nagpaplano ng isang malaking bagay. Dapat silang lahat ay nagsama-sama. Naglalakad sila sa iba't ibang grupo ngunit naobserbahan ko na nagpapalitan sila ng impormasyon sa pamamagitan ng eye contact. Palihim silang nakatingin sa isa't isa. Parang isang malaking plot ang paparating. Paliwanag ni Dustin habang patuloy na pinagmamasdan ang mga magsasaka sa lugar. Oo, tama ka. Ito lang siguro ang lohikal na paliwanag. Ganoon din ang pakiramdam ng Heavenly Majestic Pot. Sige, pansamantala. Pagmasdan na lang natin at tingnan kung ano ang binabalak nilang gawin. Dapat humanap tayo ng magandang lugar na mapagtataguan at hintayin kung ano ang mangyayari. Isa sa 3/4. Mga inaakala ko ay makikisali sila sa isang tadong labanan sa espiritual na lahi. Kung mangyayari iyon, maaari rin nating samantalahin ang laban na iyon at mangisda ng ilang mga pagnakawan. Tinabi ni Dustin ang kanyang plano na may masamang ngiti. You brat, what a clever idea. I really think that you're the bad guy. Haha, but it truly is a good idea. It's a smart move if we can take advantage of them. Well, let's just wait and tingnan mo kung ano ang mangyayari. Tugon ng Heavenly Majestic Pot na may nakabubusog na tawa. Di nagtagal. Nakahanap sila ng isang inn sa espiritual na kabisera kung saan sila maaaring manirahan. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan nating gawin para makapatay ng isang espiritual na nilalang? Ipinatawag ni Dustin silang at ang iba pang miyembro ng kanyang lahi sa kanyang silid para sa isang masusing talakayan. Guro, hindi natin dapat madaliin ito. Maaari natin silang patayin isa-isa ngunit dapat nating unahin ang pag-target sa mga mahihina. Kahit na mas gusto ng mga espiritual na nilalang na magtago ng lihim. Maaari pa rin nating madama ang isa't isa. Iminumungkahi ko na ang 14 sa atin ay tukuyin at hanapin ang aming mga target. At pagkatapos ay maghintay ka para sa isang pagbubukas upang kumilos. Gayunpaman, dapat tayong maging matyaga at maingat sa pagpapatupad ng ating plano. Ang gobernador ng espiritual na kapital na ito ay ang minamahal na anak ng isang maharlika. Ang maharlikang taong ito ay may nakakatakot lakas at napakataas din ng katayuan sa espiritual na lahi. Kung hindi sinasadyang matuklasan tayo at nalaman niyang gumagawa tayo ng gulo sa lungsod, mamamatay tayo ng wala sa oras. Seryosong sabi nilang sa kanyang bagong amo. Mukhang kinakabahan din ang 13 espiritual na nilalang. At seryoso, nangangahulugan lamang ito na ang mga ordinaryong espiritual na nilalang ay masyadong natatakot sa marangal na uri sa kanilang lahi. Nakikita ko, anak ng maharlika. Ha, gayunpaman, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang mga problema hanggat gumawa tayo ng matinding pag-iingat. Kung gayon, bumaba tayo sa negosyo. Go and find our primary target. Utos ni Dustin na may straight face.
Huwag kang mag-alala, Master. Nahanap na natin ang una nating target. It's the owner of this inn. Agad na ulat nilang kay Dustin. Yung may-ari. Convenient talaga yan. Let the hunt begin. Tuwang-tuwa si Dustin habang nag-utos na simulan ang kanilang plano. Sandali lang, Master. Ipapasok ko na siya. Tumalikod silang at tahimik na lumabas ng silid matapos ang kanyang mga salita.